Nag-uumapaw na salapi, nakakasabik na tikas o amo ng muka, at tinig na katangi-tangi ang tono. Yan lang naman ang ilan sa mga kakagiliw-giliw na deskripsyon na maiuugnay kay Esteban Quand, the seemingly lucky billionaire na sobrang biniyayaan ng langit. Nasa kanya na ang lahat ng katangiang hinahangad ng mga kababaihan. May maraming pera, attractive na mata, piercing nose, at passionate lips. Ngunit papaano nangyari na ang isang bilyonaryo ay minsang napagkait ng inaasam niyang tahanan? Lingid sa kaalaman ng nakararami na nasa likod ng bantog na pangalang Esteban Quand ay may anino ng nakaraan na paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Naniniwala siya na ang buhay na nag-iisa ay buhay na naliligaw at patuloy na maliligaw sa tuwing umiinog ang nakakatakot na mundo. Wala siyang kaalam-alam na sa sikip at ingay ng daigdig ay gumagawa na pala ng hakbang o paraan ng tadhana upang pagtagpuin sila ng isang babaeng magsisilbing binhi ng kanyang kaligayahan. Si Nicole Addison, isang probinsyana na mas makulit pa sa bata. Isang dalaga na tubong Leyte na makikipagsapalaran sa Maynila bilang katulong. Hindi tanto ni Nicole na malayo pala sa kanyang ekspektasyon ang nakaantabay na tagpo na kanyang mararanasan sa Maynila. Huhubugin ang panahon ng pagsasama ng dalawa hanggang sa ito'y hahantong sa masukdol na pag-iibigan. Hindi batid ni Esteban na si Nicole na pala ang magiging pintor na tagaguhit ng ngiti sa kanyang labi, na nooy madalas na nakabusangot. Ngunit bago pa man dumating si Nicole Addison sa buhay ni Esteban, ano ang nangyari? Papaano humantong ang pangyayaring nabansagan siyang he was once a homeless billionaire? Hoy! Kuya, ibalik mo sa akin ang pera ko! Kuya! Tarantang pautal-utal na sigaw ni Nicole habang pumapanaog siya sa pampasaherong bus. Unang apak niya lang sa lungsod ng Maynila, subalit kaagad niyang matamasa ang mahablo pera mula sa isang magnanakaw. Ang akala niya ay punong-puno ng kaligayahan ang sasalubong sa kanya sa Maynila. Inakala niyang paraiso ang lungsod na iyon. Hindi niya batid na masalimuot ang buhay sa syudad. Ano nang gagawin ko ngayon? Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Naisin niya mang tumawag sa kanyang recruiter, pero ang cellphone niya ay nasa loob ng bag niya, kasamang itinakbo ng mapangahas na magnanakaw kanina. Naglakad-lakad na lamang siya na may mga pagkakataon pa na halos muntika na siyang masagasaan ng mga sasakyan. Bunsod na rin siguro ng labis na kapaguran, pagkahilo at gutom na kasalukuyan niyang nararamdaman. Nakakalula namang tingalain ang mga building na yun, reklamo ng dalaga noong sinubukan niyang tumingala upang sukatin gamit ang tingin kung gaano ba katayog ang mga gusali ron sa Maynila. Pagtingala niya sa itaas ay agad niya ring napansin na marahanang pumapalubog ang araw. Signos na nagbabadya ng lumukob ang dilim. Minabuti niya na munang umupo at magmuni-muni sa paligid. At hindi niya man lang namalayan ang pagdatal ng gabi. Sukdulan siyang namangha sa mga nakakahalinang pailaw sa syudad. At ang larawan ng isang lalaki sa isang billboard ang umagaw sa kanyang atensyon. Makikita sa larawan ang isang kaakit-akit na lalaki habang nagmamaneho ng bagong brand ng sasakyan. Esteban Quand. Binasa niya ang pangalan na naroroon na nakalakip sa billboard na tinititigan niya. Baka sa kanyang ekspresyon ng paghanga, hindi niya maipagkakaila that she was fascinated by the man's picture. Hoy, wag mo nga akong tinitingnan. Bigla tuloy akong nabubusog sa mga tingin mo. Ay shit naman, ang labi niya. Mas lalo tuloy akong nauuhaw, sabi ni Nicole. Habang nakatingin siya sa larawan ni Esteban sa billboard. Hibang siyang umaasa na magiging nobyo niya ang artistahing lalaking yun. Saglit lamang, ngunit naramdaman niya na naman ang pagkagutom.
Inakala niya siguro na mapapawi ng isang larawan ang iniinda niyang gutom. Muli siyang naglakad-lakad habang sapo niya ang namimilipit niyang tiyan hanggang siya'y napadpad sa isang tulay. Wari bang tinakasan siya ng bait nang bigla siyang umakyat sa pinakamataas na bahagi nito at akmang tatalon. Gusto ko nang umuwi! Mas maigi nang kumain ng kamote at ng bayabas sa probinsya kaysa namang ganitong nagugutom ako, sigaw niya na para bang pinagsisisihan ng kanyang desisyong makipagsapalaran sa Maynila. Habang nakasampa sa tulay ay nangangatog ang buong sistema ng kanyang katawan dahil sa magdamag siyang walang kinain. Halos tatalo na siya pero napag-isip-isip niya na masasayang lamang ang pagiging binibining marikit niya kung magpapakamatay siya. Kung kaya't ikinalma niya ang kanyang sarili upang ligtas na makababa sa kanyang kinasasampahan. Sa kasamaang palad, may isang sasakyan na pagewang-gewang na patungo sa kanyang pwesto. Abayawa ka! Nanlaki mga mata ni Nicole sa kanyang nakita. Pabulong siyang nagsalita ng masama na tila ba hindi siya makahinga at nakaantabay sa kanyang kaharapin. Sa bilis ng pangyayari ay bumungunga ang sasakyan. Maswerte siyang nakakapit siya ngayon habang kamalas-malasan namang gusto niya nang bumitaw dahil sa labis na pangangalay. Isa pa ay halos wala nang natitirang enerhiya sa kanyang katawan. Hindi rin nagtagal ay mayroong matikas na lalaki ang naglahad ng kanyang maugat na kamay upang maisalba ang dalaga mula sa napipintong pagkahulog. Huwag kang bumitaw! Hawakan mo ang kamay ko! Naging kampante at hindi nagdalawang isip na kumapit si Nicole. Ngunit sandali lamang ay tuluyan nang namaalam ang kanyang pagiging kampante. Nang mapagtanto niyang ang taong tumutulong sa kanya ay lasing. Sa dinami-dami ba naman ang pwedeng tumulong sa akin, lasing pa? Nababahalang tura ng dalaga sa kanyang sarili. Harapan niyang nakikita kung papaanong naduduwal ang lalaking tumutulong sa kanya. Ang tagpong inaasahan ay naganap nga. Nasukahan ng lalaki si Nicole sa mismong kabuuan ng muka. Dahilan kung bakit siya naglikot at ikinahulog nilang dalawa sa mapayapang katubigan. Dahil sa liwanag ng syudad, kahit gabi ay makikita ang dalawa kung paanong pumailalim sa tubig. Ngunit hindi sila nalunod sapagkat kapwa sila marunong lumangoy. Magkasabay silang lumitaw mula sa pagkalubog. Umahon silang magkadikit ang noo. Magkatagpo ang mga titig habang nagbabanggaan ang kanilang mga paa na pumapadyak sa ilalim ng tubig. Ang gwapo niya! Pabulong ni Nicole sa kanyang sarili dahil hindi niya mapigilan ang kilig na paunti-unting dumadaloy sa kanyang katawan. Waring napaparalisado ang buo niyang katawan, kung kaya naman ay hindi siya makakilos. Pakiramdam niya ay tumigil ang mundo maliban na lang sa mga butil ng tubig na dumadaustos sa buhok ng lalaking kaharap niya. Butil na tubig na patuloy na bumabaybay mula sa noo ng binata patungo sa pagitan ng nakasisindak nitong mga kilay. At patuloy pang nilakbay nang dumausdos ang tubig sa maamong mukha ng lalaki. Patungo sa kanyang piercing nose at going down sa kanyang seductive lips. Nakalimutan ni Nicole na ipadyak ang kanyang mga paa. Kinalimutan niya na ang lumangoy habang ang katawan niya ay unti-unting pumapailalim sa tubig. Papa, lunurin mo na ako! Patuloy na pakikipag-usap ni Nicole sa kanyang sarili. Kahit pa naiinom na niya ang tubig, bunsod na patuloy na paglubog niya sa ilalim ng katubigan. Kakaiba talaga kung atakihin ng kilig ang babaeng ito. Daig niya pang yating may butas at paunti-unting pinapasukan ng tubig, kung kaya naman ay lumulubog na sa laot. Ano nangyayari sa'yo? Buong akala ko marunong ka lumangoy. Are you okay? Sunod-sunod na mga tanong ng matikas na binata habang hinahawi ang mga buhok na nasa mukha na ni Nicole.
Walang kamuwang-muwang ang dalagang si Nicole na dinala na pala siya ng binata patungo sa mababaw na bahagi. Ang ganda ng babaeng ito. Baliw nga lang yata. Saad ng lalaki na naging sanhi upang matauhan si Nicole. Mabilisan siyang tumayo mula sa pagkakaupo at masamang pinukulan ng tingin ang binata. Kuya, lasing ka lang. Ano ka ba? Oh, sapak, gusto mo. Nakainom ako. Pero hindi ako stupid para hindi isipin na baliw ka talaga. Sinong may matinong pag-iisip ang tatalon sa tulay? Litanya ng lalaki na ikinatigil ni Nicole. O di ba? Sagutin mo. O sino? Hindi ba't wala? Kaya aminin mong baliw ka talaga. Dugsong wika ng lalaki na mas ikinayamot ng dalaga. Balikan natin ang sinabi mong you are not stupid. Sino naman ang matinong lalaki na magbubundol ng kanyang kotse sa bahaging alam niyang may tao? Hindi ba't stupid lang na magawa nun? O kaya mga adik lang? Sorry, hindi ko naman sinasadya. Haler, tigilan mo nga ako kuya ha? Baka makagat lang kita. Bulong ni Nicole sa kanyang sarili. Maingat at mahina niyang pinakawalan ang linyang yon para hindi marinig ng kanyang kausap. Kahanga-hanga talagang diskarte ng babaeng ito. Larawan siya ng dalagang kunwari ay galit pero pasimple na palang umiibig. Saksi ang kahabaan ng Binondo Intramuros Bridge kung papaanong paunti-unting kinolekta ng tadhana ang 2 pusong ligaw na pagmamay-ari ng mga tao na ngayon ay kasalukuyang naroroon sa ilalim ng marangyang tulay. Bawat isa sa kanila ay hindi nagpapasiil. Patuloy lamang sila sa pagtatalo kung sino ba talaga ang tunay na nagkasala. Sa hindi inaasahang kaganapan, sa gitna ng pagtatalo ng dalawa ay sumuray ang katawan ni Nicole sa lalaki at kalaunan ay nawala nito ng ulirat. Dahil yun sa labis na gutom na iniinda ng dalaga. Mapagkalinga siyang binuhat ng lalaki pabalik sa itaas ng tulay at isinakay sa mamahaling kotse. Bunsod ng tarantay nagmamadali ang binata sa pagmamaneho at kalaunan ay narating na nito ang kanyang destinasyon, a beautiful and luxurious house. Aling Rosa, tulungan niyo po ako. Sir Esteban, sino siya? Ano nangyari sa kanya? Aligagang tanong ng matandang babae na may pangalang Rosa, isa sa katiwalang kasambahay ni Esteban. Basta, pakidala siya sa klinik natin at pakisabi kay Doc na hindi pwedeng mamatay ang babaeng ito. Ayoko makulong. Nagsidatingan ng ilan pang mga katulong at dinala nila si Nicole sa klinik. Isang kagiliw-giliw na klinik ang naroroon, saklaw mismo ng mayuming bahay na pagmamay-ari ni Esteban. Pagkatapos magbihis ay napagdesisyonan ni Esteban na pumunta sa klinik at kausapin ang doktor. Nag-aalala kasi siya sa kung anong nangyari sa estrangherang babae. Nais niyang maibsan ang pangambang baka ay magkaroon siya ng kaso na maaaring ikasira ng kanyang asinsadong pinamamahalaang negosyo. Pagmamay-ari niya lang naman ang Melton Burst Company in the Philippines na nagmamanupaktura ng mga luxury vehicles. Sobrang pagkagutom lang naman ang dahilan kung bakit siya nahimatay. Magiging okay rin siya, kaya wala kang dapat ipag-alala. Ang malinaw na paliwanag ng doktor ay labis na nakatulong, kaya naman gumaan ang pakiramdam ni Esteban. Ang kaninang dibdib niya na puno ng bagabag ay nagkaroon ng kapanatagan sapagkat kahit na sinong negosyante ay matutuwa. Nasa maayos na agos ang pamamalakad ng negosyo. Matalinong pinamamalakaran ni Esteban ang kanyang negosyo. Hindi para sa kanyang sariling kapakinabangan, bagkos ay para sa pagrespeto niya sa mga naiwang alaala ng kanyang mahal na ama at ina na namatay dahil sa isang seryosong sakit na maging ang yaman ng pamilyang Kwand ay walang nagawa upang maisalba ang kanilang buhay. Nasaan ako? Bakit nakasuot ako ng patient dress?
Sumapit na ang umaga. The inquisitive woman ay gising na. Puno ng katanungan ang isipan ni Nicole. Hindi matukoy ni Nicole kung paanong napadpad siya sa isang napakamahal na kwarto. Hindi kaagad naabot ng kanyang alaala ng malinaw. Ang tagpo na kalaunan ay natandaan niya naman. Marahan siyang bumangon mula sa pagkakahiga. And once again, tiningnan niya ang buong paligid ng kwarto. Umagaw sa kanyang atensyon ang masasarap na pagkain sa isang mesa. Walang pag-aalinlangan niyang kinain ang lahat ng mga naiibigan niyang lantakan. Mansanas, fried chicken at iba pa. Pumasok sa silid na yon si Aling Rosa. Bit-bit ang damit na ipapabihis niya kay Nicole. Ako si Aling Rosa. Napag-utusan ako ni Sir Esteban na iabot ang damit na to sa iyo. Pwede ka nang umuwi kailan mo manaisin. Dahil mukhang okay ka na naman. Ano nga palang pangalan mo, Iha? Salamat po. Ako nga po pala si Nicole. Nicole Addison po. Tugon ng dalaga habang mapagkalingang inabot ang damit na ibinigay ni Aling Rosa. Nagtungo siya sa banyo upang magpalit ng kasuotan. Kasya sa kanyang hubog ng katawan at bumagay sa kanyang kabuang wangis. Naging palaisipan sa kanya kung sino ang Esteban na tinutukoy na matandang babae. Sa kanyang pagtanong-tanong kay Aling Rosa ay nalaman niya ang kasagutan na kanina niya pa nais na marinig. Hindi mo kilala si Sir? Siya lang naman ang pinakamayamang negosyante rito sa Pilipinas. Halos lahat ng kotse o kahit na anong uri ng mga bihikulo sa labas ay galing sa kumpanyang pinapatakbo ni Sir. Patuloy lamang sa pagkain si Nicole habang nakikinig sa mga sinasaad ng matandang nagliligpit ng kanyang pinaghigaan. Sino po ba yung Sir na yan? Gwapo po ba? Hindi naisip ni Nicole na kahiya-hiya ang kanyang ibinatong katanungan. Ang nais niya lang ay mabigyan ng malinaw na sagot ang kanyang mga tanong. Esteban Quant, aba Iha, hindi lang siya gwapo, matalino pa, nagmana sa kanyang magulang. Halos ikamatay na niya ang fried shrimp na kasalukuyan niyang ginanggap-ngap. Ho? Esteban Quant po? Nanariwa sa isipan ni Nicole ang lalaking nakita niya sa billboard. Hindi pa man nakukumpirma ng matanda, ay kaagad nang maliksing lumabas ng klinik ang dalaga at hinanap si Esteban. Bahagya siyang nagpigil ng galak nang bumungad sa kanya ang kay laking kabuuan ng bahay. Wow! Bahay po ba to? Halos buong barangay nang sakop ng bahay na to ah. Esteban ko, saang lungga ka na naman naroroon? Lumabas ka na at pagbigyan mo kung masilayang ka man lang. So ang kwarto ko naman kaya mahagilap ang itinatangi ng aking puso. Tila yata naging makata ang pusong nilukuban ng paghanga. Sapo-sapo ni Nicole ang kanyang puso habang pinagmamasdan ang larawan ni Esteban na naroroon at nakapaskil sa malawak na sala ng bahay. Wait! Parang kilala kong lalaking yan ah. Tama! Parang kilala ko nga siya. Siya yun! Oo, tama! Siya nga yung lalaking nakasalumuha ko sa tulay. Ang kanina'y masamang tingin sa larawan ay napalitan ng masamang titig. Pero ang galit ni Nicole sa kanyang muka ay napalitan ng isang sweet na ngiti. Aling Rosa, ako na po magbibitbit niyan. Puno ng energy na tumulong si Nicole kay Aling Rosa sa pagbitbit ng labahin. Bigla yata siyang sinipag dahil sa mga nalaman niya. Pakending-kending pa siyang umuna kay Aling Rosa habang bitbit ang mga labada. Bigla siyang napahinto nang mapagtantong hindi niya kabisado ang lugar. Saan po pala ito dadalhin? Baka sa mukha ng dalaga ang pagiging lutang, pero nagawa niya pa rin ngumiti at pasingkitin ang kanyang mga mata. Sumunod ka sa akin, sambit ni Aling Rosa at tinatahak na nila ngayon ang daraanan patungong labahan at malapit sa swimming pool kung saan naliligo si Esteban.
Nang muling nakita ni Nicole ang wangis ni Esteban, ay nasindak na naman ang mapusok niyang puso. Lalo na ngayon, hindi lamang mukha ang kanyang nasaksihan, kung hindi maging ang nakakatakam na katawan ni Esteban. In additional, napakagwapo nito. May six-pack na abs that currently showing off. Muli ay nakatulala na naman si Nicole habang nagsisipagbagsakan ang kaninang tanga niyang labada. Napansin siya ni Esteban and gently approached the girl. Buong akala ni Nicole ay pinaglalaroan lamang siya ng kanyang imahinasyon. Hindi niya alam na ang kaninang lalaki na pinagmamasdan niya sa di kalayuan ay nasa harapan niya na ngayon. "Bakit hindi ka pa umuwi?" Sarkastikong tanong ni Esteban habang nag-uunahan sa pagtulo ang mga butil ng tubig sa kanyang nakakasindak na katawan at black na short. Dahil nakatulala lamang si Nicole at hindi sinagot ang kanyang tanong. Dahilan upang isara niya ang labi nito na naging sanhi kung bakit nagsitalsikan sa mga mukha ni Nicole ang tubig na tumutulo sa buhok ng binata. Ngunit napangiwi si Esteban nang malapitan niyang natatanaw kung paano pinupunasan ni Nicole ang nagsisitalsikang likido, especially sa palibot ng bibig niya, na kung saan ay paikot na hinahagod ng dalaga ang sariling dila upang tikman ang tubig na nagmumula sa labi ni Esteban. "Hey! Sinasabi ko na nga ba eh, baliw ang babaeng to." Marahang inilapat ni Esteban sa kanyang malaki at mahabang hintuturong daliri sa noo ng dalaga at puwersahang itinulak si Nicole. Sorry po." Nauutal na tura nito, kasunod ng bigla niyang pagyuko upang pulutin ang mga labada. Habang paisa-isang pinupulot ni Nicole ang mga damit, ay hindi pa rin umaalis si Esteban sa kanyang harapan. Habang nakatingin naman siya sa malaking paa ng binata na kinakikitaan ng magagandang korte ng kuko. Nilakbay na mapangahas niyang tingin ang kahabaan ng paa ni Esteban, paitaas sa bumubukol sa short ng binata. Sumasalo sa tubig na pumapatak mula sa matangos na ilong at pointed chin ni Esteban. Ay. Usang tumawa si Nicole at nakangiting tumayo upang magandang kanyang maging appearance. Kung muling magtatagpo ang mga mata nilang dalawa ni Esteban. "Now, you can go home." Tumalikod ang binata after na magbigkasyon. Dumais naman si Aling Rosa kay Nicole upang kuhain ang mga labada. "Esteban, hindi ako pwedeng umuwi. Nasnats lahat ng pera ko, pati na ang keypad kong cellphone. Galing akong probinsya kaya wala akong mauuwian dito sa Maynila. Please, hayaan mo muna akong tumira rito." Pero inignore na lamang ni Esteban ang babae. Sa sobrang yamot ay nilingon niya ito. That's why Nicole was able to hold her abs. Ang paglapat ng mga palad ni Nicole sa madulas na katawan ng binata ay paniguradong ikinatigil na naman ng mundo ng dalaga. Kung ganun lang din ang mundo niya, talagang nanaisin mo nang paguhuin. Di naman na nga ni Nicole ang pagkakalapat ng kanyang palad sa katawan ni Esteban. Hindi ko alam kung dahil ba sa bagong ligo o sadyang sinapian ng demonyo ang katawan ni Nicole. Kaya ayun, gumagalaw. Mula sa matigas na dibdib ni Esteban ay dumausdos ang kanyang palad patungo sa mabatong tiyan ng binata at patuloy na gumagalaw pababa sa kanyang pusod. Dahan-dahang inalis ni Nicole ang kanyang palad at pakunwaring nangangati ang kanyang ilong, labi at liig. Ngunit pasimple lamang siyang nagkamot at inamoy-amoy ang kanyang palad na dumikit sa katawan ni Esteban. "Ipapahatid na lang kita kung saan probinsya ka man galing." "How many planes would you like? Kung gusto mo, samahan pa kita." Kasi gusto ko pang magtrabaho. Ayoko pang umuwi sa amin. Pwede mag-apply sa'yo?" Pakyut na tanong ng dalaga na kasalukuyang umaasta bilang isang bata para payagan ni Esteban na maka-apply.
Kung ganon, follow me to my room para sa isasagawang interview at training. Seryosong wika ni Esteban kay Nicole, habang si Nicole naman ay hindi maipaliwanag ang reaksyon. Labis siyang nagulat kung bakit sa kwarto mag-i-interview at training, gayong kay lawak naman ang espasyo ng lugar doon. Walang ibang nagawa si Nicole kung hindi ang sumunod sa kwarto ng binata. Panakaw siyang tumingin sa maamong mukha ni Esteban upang kumpirmahin kung siya ba talaga ang nasa billboard. Hindi makapaniwala ang dalaga. Sa isang ihip lamang ng hangin ay kaagad siyang pinalid patungo sa lalaking inaakala niyang sa larawan niya lang masusulyapan. Sa unang pagkakita nila sa tulay ay wala siyang kaalam-alam na si Esteban Kwan na pala ang muntika ng makapatay sa kanya. Now, she likes and admires that man more and more and more. Nung sila ay nakarating na sa kwarto, maraming bote ng alak at mga upos ng sigarilyo ang bumungad sa kanila. Mag-iiba kaya ang pagtingin ni Nicole kay Esteban? Patuloy pa rin kaya siyang magkakagusto? Ngayong batid niya na ang kahulugan ng anino sa likod ng kaakit-akit na bilyonaryong yun. O baka naman ay patuloy siyang magkakras kay Esteban. Pagsisilbihan niya ang binata upang magkaroon siya ng pagkakakitaan at perang maipapadala sa kanyang pamilya na nasa probinsya. Kanyang lalaki ang gusto ko. Kaakit-akit sa liwanag, then sa dilim ay sad boy and wild. Kinausap na naman ni Nicole ang kanyang sarili habang tinitingnan ang palibot ng kwarto ni Esteban. Ipinakilala ni Nicole Addison ang kanyang sarili at bilang training ay nilinis niya ang buong kwarto ni Esteban. Miss Nicole Addison, ikaw pa lang ang babaeng pinapasok ko rito sa loob. Except my mom. Huwag kang matatakot sa akin. Nagiinom at naninigarilyo ko, pero hindi ako masamang tao. Nagpakawala ng pagkatamis-tamis na kindat si Esteban habang nakapamaywang at nakatingin kay Nicole. Mukhang nagkasundo na sila at sinimula na ni Nicole na naatasan ng maging personal maid ni Esteban. Ang oportunidad na yon ay labis na ikinatuwa ng dalaga dahil ang tanging gagawin niya lang ay magtrabaho ng maayos upang magkaroon siya ng permanenteng pagkakakitaan. Maraming araw ang lumipas. Naging maganda ang bawat performance na ipinapakita ni Nicole sa kanyang boss. Aliw na aliw si Esteban sa bago niyang katulong dahil kagaya ng kanyang ina ay maalaga at mapagkalinga si Nicole. Oras na dumatal na kung saan papunta na ang binata sa kanyang opisina. Nagmamadali na ngayong tinungo ni Esteban ang kanyang magarang black na kotse. Aligaga siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Akma na sana siyang magmamaneho paalis, subalit wala pa sa loob ng auto si Nicole. Nasaan na naman kayang babaeng yun? Natigilan siya sa pagsasalita nang makita nito ang makinis na hita ng isang babae na naka-maid's uniform. Naroroon, nakasampa sa harapan ng kotse habang nililinis ang bubong ng sasakyan. Napasapo si Esteban ng kanyang noo at bahagya nitong ipinantakip ang kanyang malapad na palad na sumasakop sa magkabila niyang attractive eyes. Nakapiring ang kanan niyang kamay na ngayon sa kanyang mga mata. Samantalang ipinangkapan niya naman ang kaliwa nitong palad upang tangkain na businahan ng dalaga. Subalit aksidenteng napindot ni Esteban ang radyo. Sa dinami-dami ba naman ng kanta ay bakit tugtuging pangromansa pa ang nagplay sa radyo. Marahang ipinagwatak-watak ni Esteban ang pagkakadikit ng kanyang mga daliri upang bahagyan niyang masilip kung nakababa na ba si Miss Addison. Ngunit walang nagbago. Nasaksihan niya ang paghagod ng mapuputing legs ng dalaga na kung saan ay sumasabay sa indak ng musika. Napagpasya ni Esteban na pumanaog muna para sitahin ang masipag na personal maid niya. Late na ako sa work. Ano ba naman yan? What the hell are you doing? Hinampas niya ang bubong ng sasakyan na ikinagulat naman ni Miss Addison.
Sir, cheer ka lang. Ang tawag dito, car wash. Singkit na matang nagturan ang dalaga. Tumayo siya at piniga ang sponge at sinabayan niya ng pagkarikit-rikit na tawa at saka dumila para mang-asar. Miss Addison, baliw ka nga talaga, wika ni Ginoong Kwand at saka ngumiti ng matamis. Nabighani si Nicole sa ngiting nasilayan niya sa labi ng amo. Sa tanang pagsasama nilang dalawa, ngayon lamang nasilayan ni Nicole ang ngiti na nooy tanging sa larawan lamang ni Esteban nakikita. Sa tuwing may nadaraanan silang billboard ni Esteban na nakangiti, pilit na kinukumbinsi ng dalaga na pangitiin si Mr. Kwand sapagkat lalong gumagwapo ang binata kapag nakangiti ito. Sir, uminom ka naman. Nasasayang lamang ang pera na dapat ay ginamit mo na sa ibang mga bagay. Kagaya ng pagdi-date sa mga babae, kumain sa labas, o di kaya ipantulong mo sa mahihirap. Wala ka bang mga kaibigan o kapatid? Walang humpay na kumakain ng fried chicken si Nicole habang pinagmamasdan ng amo na mag-isang umiinom. I'm all done with this world. Mahinang sambit ni Esteban sa malungkot na tono. Bit-bit ang chicken joy ni Nicole ay lumapit siya sa amo. May girlfriend ka? Tanong ng dalaga habang nakatitig sa mata ng amo na kababakasan ng pangungulila. Wala akong girlfriend. Eh bakit naman? Bakla ka, sir? Straight ako. Sumusubukan. Idinais ni Esteban ang kanyang mukha sa mukha ni Nicole at kinagat ang fried chicken na nasa labi ng dalaga. Hindi batid ni Nicole kung ano bang hakbang ang kanyang gagawin para lamang makatakas sa tagpong yun. Inilagay niya sa labi ni Esteban ang kanyang hintuturo upang magsilbing pamigil sa nagbabadyang paghalik ng binata. Binabuti niya na lamang na umatras at patuloy na magtanong. Mr. Stefan Kwand, papaano nangyari na isang katulad mong gwapo, mayaman, tapos matalino, pero mag-isa lang dito sa mundo? Masinsinang tanong ni Nicole. Tumunga siya ng alak upang ipadama sa kanyang boss na kaya niyang makipagsabayan sa paglalasing. May mga katulong ako at iba pang mga tauhan, pero halos lahat sila pinapakisamahan lang ako dahil kailangan nilang magtrabaho. Kailangan ninyo ng pera para mabuhay ang mga pamilya ninyo. Habang heto ako, maraming pera, ngunit wala akong pamilya. Simula nung nawala ang mga mahal ko sa buhay, I also lost my home. Pinagkaitan ako ng mundo na makasama ng matagal ang mga magulang ko. Ang ilaw ng aking tahanan ay tuluyan ng pumalya habang gumuho na rin ang haligin nun. Mahirap mabuhay na mag-isa, lalo na kung alipin ka ng kalungkutan. Dahil gabi-gabi mong naaalala kung gaano naging madaya ang pagkakataon. Isang nakakasuklam na homeless billionaire. Eh bakit ayaw mo nalang tumulong sa mga taong may malulubhang sakit para may magandang patunguhan naman ng kayamanan mo na meron ka? Kayamanan? Wala akong pakialam. Ayokong tumulong sa mga taong may seryosong sakit dahil wala rin namang magagawa ang pera ko. Hindi kayang pigilan ng perang kamatayan. Inakala ko dati na maisasalba ng bilyon-bilyon naming pera ang buhay ng mami ko. Pati na rin ang dad ko. Pero mali ako. Maling-mali ako. Dinig sa loob ng kwadradong silid kung paano sunod-sunod na pinagbababasag ni Esteban ang mga bote ng alak. Walang nagawa si Binibining Addison para pigilan ang sumisilakbong puot ng kanyang boss. Habang kumakain ng fried chicken ay bigla siyang nawala ng gana. Tahimik na lamang siyang kinakabahan na may halong pagkagulat. Kinuha ni Esteban ang susi ng kotse upang magmaneho palayo sa kanyang tahanan. Pero si Nicole ay sinubukan niya itong pigilin at nagtagumpay naman ang dalaga sa isinagawang pagpigil nito. Sir, huwag kang magtatangkang umalis ng lasing. Natatakot ako na baka makabangga ka na naman. You are just a personal maid. Wala akong sinasabi sa iyo na mga alam ka sa kagustuhan kong mag-inom ng marami o paglabas ko ng lasing.
Ayoko lang naman po kasing may mabundol ka na naman na ibang babae. Bukod sa akin, natatakot ako na baka makahanap ka ng iba. Hindi pa nga nagiging tayo. Ayoko namang dumating sa punto na habang buhay mo kong hindi magugustuhan. Mahinang sambit ng dalaga upang hindi marinig ng kanyang boss. Ngunit lingid sa kanyang kabatiran ay narinig pala ni Esteban ang kanyang mga sinambit. Miss Addison, aminado akong lasing ako. Pero sa pagkakataong ito, nais kong linawin sa iyo ha. Hindi ako bingi. Napalunok ng laway si Nicole. Sa pagkakataong ito, hindi na umubra ang kanyang pabulong-bulong sa sarili. Wala na siyang ibang choice kundi umisip ng ibang sasabihin. Kahit nga itong puso ko, narinig nito. Kung gusto ko ng isang babae. Feelings are not deaf. Kaya aminin mo man o hindi, alam kong gusto mo ko. Dagdag na saad pa ni Esteban. Paunti-unting umatras ang dalaga sapagkat sa tuwing bumibigkas si Esteban ay humahakbang ito palapit sa kinatatayuan ni Nicole. Waring naghahabulan ang kanilang mga palad. Ganon din ang malalagkit nilang mga titig at uhaw na labi. Don't worry. Idinikit ni Esteban ang kanyang noo sa pinagpapawisang noo ng dalaga. Naguguluhan namang nakapigil ang mga kamay ni Nicole na naroroong kinusumot ang tigasing tiyan ng kanyang amo. Sir, tanging sambit ni Nicole habang nauutal. Patuloy siyang umaatras sapagkat patuloy pa ring humahakbang padais ang binata. Kinakalkula ni Miss Addison ang hakbang na kanyang pinapakawalan. Dahil habang pumaparami ang isinasagawa niyang pag-atras, lumiliit ang espasyo sa kanyang likuran. Hanggang sa tuluyan na siya pader at saka binulungan. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Kung makabanggaman ako ng ibang babae sa labas, nakatitiyak ako na paulit-ulit ko siyang pagugulungan hanggang sa mamatay. Para hindi ka magselos. Ang nakapamigil na mga kamay ng dalaga ay nawala ng lakas, bunsod ng labis na kilig. Dumikit sa kanyang busog na dibdib ang matigas na katawan ng binata. Sinamantala niya naman ang pagkakataon na yun. Sininturunan niya ang kanyang braso sa paligid ng katawan ni Esteban. Waring kinakabisado ng kanyang palad ang nakabubuhay na babae na hulma ng pangangatawan ng lalaking siguradong tunay na niyang minamahal. Kung minsan ay mahiwaga rin palang dulot na hatid ng alak. Nagagawa nitong palambutin ang pusong bato upang malusaw ang lahat ng saloobin na kay hirap ilahad. Kinakailangan pa palang malasing ni Esteban upang masabi niya ng buo kay Nicole kung gaano niya lubos na iniibig ang dalaga. Kasalukuyang nakasandal ngayon si Nicole sa pader. Sa tangkad ni Mr. Quand ay bahagya itong nakatungo habang tinititigan ang nakatingalang si Nicole na naroroon sa corner sa pagitan niya at ng pader. Nagsalubong ang kanilang mga titig. Ang nakatungong binata ay paunti-unting tumango upang mahalikan si Miss Addison. Humigpit ang pagkakayakap ni Nicole sa binata at marahanding tumiad upang katagpuin ang pumapalapit na labi ni Esteban. Kaagad na nagpadulas ang nagkatagpo nilang mga ilong, kasunod ng pagdampi ng kanilang mga birhen na labi. Ang paghagod ng kanilang halik ay sumisimbolo na sumasang-ayon sila sa bugsong ipinapahiwatig sa kapwa nila. Mahal nila ang isa't isa. Yung mga naunang minuto ng kanilang halikan ay mababakas na hindi nila gamay kung paano iindak ng tama ang nanginginig pa nilang labi. Wait, ganito yun, wika ni Nicole. Nang pansamantala niyang iwanan ang nasasabik na halik na si Esteban. Hinabol ni Esteban ang maatras niyang halik, kaya muling nagtagpo ang kanilang labi. Sa pangalawang pagkakataon, nagiging pulido na yon. Naging malikot ang kamay ng isa't isa at dumating sa punto na mapagkalinga silang humiga sa kama nang hindi man lang nagkakalas ang mga halik. Bunsad ng labis na kapaguran, nadama ni Nicole na ang tanging labi niya lang ang gumagalaw. Nakikipaghalikan na pala siya ngayon sa lalaking umiidlip.
Natapos ang gabi sa isang mariing halikan na hindi man lang humantong sa masukdol na pag-aangkinan. "Huy, gising! Nicole, gising!" Pilit na ginigising ni Esteban ang dalagang mahimbing na natutulog gamit ang kanyang halik na dumadampi sa noo, sa mga pisngi at sa ilong ni Nicole. Dahil tanghali na at baka malipasan ng gutom ang kanyang minamahal. Dahil sa sobrang napagod yata si Miss Addison. Hinayaan na lamang siya ni Esteban bagkos ay ipinagpatuloy ng binata ang kanyang pagluluto. Aligagang nagising si Nicole mula sa pagkakahimbing ng pagtulog. At agad siyang napangiti nang bumungad sa kanyang lalaking may dalang pagkain, kasama ang chicken joy na paborito ng dalaga. "Ang gwapo naman ng umaga ko!" Naghihikab na tumayo ang dalaga upang salubungin si Esteban. Paika-ikang naglakad ang dalaga papalapit sa binata habang sapu-sapo nito ang kanyang sumasakit na puson. "May nangyari ba sa ating kagabi?" Gulat na tanong ni Esteban na may halong ngiti. Hindi umimik ang dalaga na waring namimilipit sa sakit ng kanyang katawan. Ipinatong ni Esteban ang mga pagkain sa mesa at inalalayan niya sa paglalakad ang dalaga. "Hindi nga, may nangyari ba sa atin?" Nakangiti na namang nagtanong ang binata habang tumango-tango naman si Nicole na kalaunan ay tumawa at nagsalita. "Wala naman, practice lang to, sir." Dismayadong binata pero nakangiti pa rin siya na mas ikinagwapo nito. Sa tuwing gumuguhit ang ngiti sa labi ng binata ay hindi pa rin maiwasan ni Nicole ang pagmasdan na nakakauhaw na labi na yon. Hindi makapigil si Miss Addison at hinalikan ang tinatangi ng kanyang puso. "Huwag mo nga akong tawaging sir, Esteban na lang. You're my girlfriend now. Kaya ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Pumapayag ka ba?" Napasapo si Nicole sa kanyang labi na nagbabadyang sumigaw. Paniguradong hindi tatanggi ang babaeng yon, lalo't noon pa siya hulog na hulog sa kanyang amo. "Aba, of course!" Muling naglapat ang kanilang mga labi at pagkatapos ay masayang pinagsaluhan ang pagkaing niluto ni Esteban. "Marunong ka na pala magluto, ha?" "Napapanood lang naman kita, kaya ako natuto." Nagpalitan ng mensahe ang dalawa, kasabay ng pagsusubuan nila. Busog na ang kanilang mga tiyan. Paniguradong ganun din ang kanilang mga puso. Magkatabing nakahiga ang dalawa ngayon sa bubungan ng sasakyan ni Esteban. Pinagmamasdan nila ang kalawakan, napapalamutian ng maraming tala. Nasa baybay sila ng dagat, kung kaya hampas ng alon sa dalampasigan ang nagsisilbing musika nila ng mga oras na yon. "Nicole, naniniwala ka ba sa kasabihang gulong ang buhay?" "Oo naman, gulong ang kapalaran ng tao. Kagaya mo, dati sinasabi mo pang homeless billionaire ka dahil nawalan ka ng pamilya." "Esteban, ako ang magpapatunay na gulong ang palad. Gagawin ko ang lahat upang matupad ko lang ang kahilingan mo. Handa ako maging tahanan mo. Hindi ba't sinabi mo dati na ang pamilya ang itinuturing mong tahanan? Buong-buo kong ibabahagi sa iyong pamilya na mayroon ako, Esteban. Mahal kita. Kaya anumang oras ay nakahanda na akong bumuo ng masayang pamilya na ikaw ang kasama. Kung ikaw lang din naman ang magiging haligi ng tahanan ko sa hinaharap, handang-handa na ako. Handang-handa na ako na magsilbing ilaw sa tahanang sabay nating bubuuin." Litanya ni Nicole habang hawak ang kamay ng katabing si Esteban. Mula sa pagkakahiga ay marahang bumangon si Esteban upang umupo. Hindi niya binitawan ang kamay ng dalaga. Naglabas si Esteban ng maliit na pulang kahon at saka nagwika. "Nicole, will you be my forever best friend?" Tanong ni Esteban matapos siyang mahalikan ang palad ng dalaga. Tumango naman si Nicole at nangangahulugang pumapayag siya sa alok ng binata. Binuksan ni Esteban ang pulang kahon na naglalaman ng singsing at isinuot yun sa hinliliit na daliri ni Nicole. Muli ay naglabas ulit ng maliit na pulang kahon ng binata
at nagtanong sa pangalawang pagkakataon. Miss Addison, will you be my forever personal mate? Handa ka na bang alagaan ako sa tuwing nagkakasakit? Tumango naman ang dalaga, kaya isinuot ni Esteban sa hinlalaki ni Nicole ang pangalawang singsing. Hoy, baliw! Will you be my forever clown? At sa tuwing nalulumbay ako, nagpakawala ng masamang tingin si Nicole dahil sinabihan na naman siyang baliw. Pero tumango siya bilang pagpayag. Kaya agad na isinuot ni Esteban sa hintuturong daliri ni Nicole ang pangatlong singsing. Mahal ko, will you be my lover? Hanggang sa kahuli-hulihan ng aking buhay. Muling tumango ang dalaga at isinuot na naman ni Esteban sa gitnang daliri ni Nicole ang ika-4 na singsing. Sa panlimang pagkakataon ay naglabas na naman ang pulang kahon ng binata at muling nagtanong. Miss Nicole Addison, will you be my wife? Handa ka na bang maging Mrs. Quant sa tahanang aking kukumpunihin? Mahal ko, pumapayag ka bang maging ina ng aking mga anak? Tila naghiwaga ang mukha ni Nicole. Magkahalong lumabas sa kanyang imahe ang nag-uunahang luha at matamis nitong ngiti. Oo, mahal ko, pumapayag ako. Nabalot ng nag-uumapaw na kaligayahan ng buong sistema ng katawan ni Esteban. Kasabay ng paghampas ng alon sa dalampasigan, ang pagniniig ng bilyong-bilyong tala ay isinuot ni Esteban ang singsing sa palasinsingan ni Nicole bilang tanda ng kanilang kasunduan. Mahal ko, hindi ko kailangan ng ganito karaming gintong kamamahaling singsing. Para lamang mapapayag mo. Ang magkaroon ng isang lalaking may malaking respeto sa akin ay sapat na. Higit ka pa sa kayamanan. Mahal kong Esteban. Ang matatamis nilang salita ay tila nakikipagtunggali sa maalat na karagatan. Ang tuwa't pagmamahal na namamayani sa kanilang puso ay magsisilbi nilang sagwan upang makapaglayag sila sa panibagong pahina na kanilang susuungin. Hindi sukatan ng kayamanan upang masabi nating masaya ang isang tao, sapagkat ang tunay na saya ay matatamasa lamang natin sa taong may mabuting intensyon at tapat na pagmamahal. Palagi rin nating tatandaan, kung sakaling iligaw man tayo papalayo sa ating mga tahanan, ay kinakailangan nating maging matatag at maging mabagsik na sumakay sa nakakatakot na inog ng mundo. Nang sa ganon ay makabuo tayo ng masaya at malusog